Dito, ignorance of the president is not the responsibility of the vice president. Utangin yan, shit. Nakakabobo talaga. Ewan ko nakakabobo eh. Responsibilidad ng presidente yan, ipapasa mo kay VP Sara Duterte. Magandang araw mga kababayan. Mainit na usapin na naman ang yayanig sa politika ng bansa. Binanatan ng Malacanang si Sara Duterte. Dapat nga ba siyang mag-ulat sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East? Habang patuloy ang krisis sa ibang bansa, tanong ngayon ng marami, may pagkukulang ba sa komunikasyon o may mas malalim pang issue na hindi natin alam? Alamin natin ang buong detalye dito lang sa Balitang Pinas. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. Grabe. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang Tangina, ginawa? kasalanan pa pala nung Sa batas nga meron tayong ignorance of the law, excuses no one eh. Dito, ignorance of the president is not the responsibility of the vice president. Utanginan yan, shit. Nakakabobo talaga. Ewan ko nakakabobo eh. Responsibilidad ng presidente yan, ipapasa mo kay VP Sara Duterte. Eto, papakita ko article. Ayan US says clashes with Iran-backed militia won't affect Tehran. Nung pa lang meron na nabubuo. Meron ng mga ganyang talks. Diba? I-google mo lang. Meron na yan eh. Ang dami na pong marami nang lumalabas na news noong 2022 about that. Tapos gusto mong sabihin mo ngayon bakit hindi sinabi ni VP Sara Duterte na meron na palang news? Baka nakanamput. Munti ka na ako dun buti hindi ko nasabi. Responsibilidad ba ni VP Sara Duterte mag-update kay Marcos? Alam mo, kaya minsan-minsan ko na lang i-discuss itong alin to kasi na-high blood ako eh. Yung niya, sagad eh. Hindi ko alam kung nalaglag ba yung utak mo at naapakan mo. Nadurog ba yung utak mo? Hindi ko talaga magets eh. Bakit ganon? Bakit ganon, Madam Claire? There is really something wrong with you. Pati yung responsibilidad ni Marcos, ipapasa nyo kay VP Sara Duterte. Tanga ka ba? O tanga ka? Yung totoo. Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang... Ano, tatanga-tanga kayo? Wala kayong alam? Wala kayong research team? Ano ba yan? Ang laki-laki ng confidential at intelligence fund ng Office of the President. Walang nag-inform sa kanya na matagal nang nagsisimula yung bangayan ng Iran at US at posibleng magkagulo. Wala. Asan yung confidential at intelligence funds ninyo? Pinamigay nyo sa vlogger? Gago! So, responsibilidad ni VP Sara Duterte ang... Anak ka ng... Ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Ay, naku, public trust na naman, anak ka ng weteng, para talaga. Para lang talaga pumasok sa impeachment. Gago! Pero alam mo, sa bagay, okay na rin yan si Claire Castro dyan. Para tuluyan na talagang walang gumalang sa presidente. Hanggang sumadsad na ng todo-todo ang ng presidente. Wala panira talaga eh.
Wala talaga nadudulot na maganda, kahihiyan sa henerasyon. Hindi ba kayo nahihiya sa anak ninyo? Ganyan kayo sumagot? Ano kaya yung anak nito? Proud kaya dito? Kasi kung may ganito akong nanay, naku po, patay tayo. Buti na lang matalino nanay ko. University din yun. Matalas ang utak dun. Pero kung may ganito akong nanay, pak! Diba? Masisira talaga ulo ko eh. Ang bihira oh. Simple-simple, hindi man lang masagot ng... Simple-simple. Yaan ay balita noon ng 2022. Bakit hindi naghanda ang presidente by that time? Ngayon lang, para bagang nagulat siya, ay, may gera na. Diba? How come? The president does not know anything. Asan ang intelligence funds ninyo? Ang sakit nyo sa banks. Tas ngayon, kasalanan ni BP, hindi siya in-inform. Sa pinakabuod ng issue, nagsimula ang bangayan matapos ipahayag ng Malacanang na dapat umano'y nagbibigay ng malinaw na ulat at koordinasyon si Sara Duterte, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon at kaguluhan sa Middle East. Para sa Malacanang, mahalaga ang iisa at organisadong mensahe ng gobyerno, lalo na kung may kinalaman ito sa kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya naman, lumabas ang pahayag na tila isang paalala o para sa iba, isang banat na dapat ay mas transparent at updated ang komunikasyon ng Vice President. Pero sa kabilang banda, may mga sumusuporta kay VP Sara na nagsasabing hindi naman malinaw kung sakop ba talaga ng kanyang tungkulin ang direktang pag-uulat sa ganitong usapin, lalo na kung ito ay nasa ilalim ng ibang ahensya o departamento ng gobyerno. Dito na ngayon umiinit ang diskusyon. Issue ba ito ng responsibilidad at koordinasyon? O isa itong political tension na unti-unting lumalabas sa publiko? At dahil sa sitwasyong ito, mas napapansin ng taong bayan ang tila pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob mismo ng pamahalaan, isang bagay na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko, lalo na sa panahon ng krisis. Sa huli, ang tanong, sa panahon ng krisis, gaano kahalaga ang malinaw na koordinasyon sa pagitan ng mga lider ng bansa? Dapat bang managot? O isa lang ba itong pinalaking issue sa gitna ng mas malalaking problema? I-comment nyo ang inyong opinyon mga kababayan. Gusto naming marinig kayo. At kung gusto nyo ng mas malinaw, diretso at walang paligoy-ligoy na balita, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Balitang Pinas. Hanggang sa susunod na mainit na balita.